Bago natin simulan ang ating kwento, pwede po bang makikiclick ng subscribe button? Maraming salamat. Tara, simulan na natin ang kwento. Ang Balete Drive ay kilala bilang isa sa mga pinakamisteryosong kalsada sa Pilipinas. Sa haba nito, tila walang kakaiba sa umaga. Normal na trapiko, mga estudyante, jeep, tricycle. Pero sa gabi, maraming trooper ang ayaw nang dumaan dito. Sabi nila, may nagpapakita. Isang babaeng nakaputi na may mahabang buhok at pulang mata. Si Mang Ruben, isang matandang taxi driver, ay ilang dekada nang bumabaybay sa Maynila. Matagal na siyang binabalaan tungkol sa Balete Drive pero di siya naniniwala. Gawa-gawa lang yan para hindi na tayo gabihin sa biyahe, sabi niya. Ngunit isang gabi, wala siyang pasahero at naisipang daanan ang nasabing kalsada. Dito nagsimula ang hindi niya malilimutang bangungot. Bandang 12:00 ng gabi, dumaan siya sa Balete Drive. Ang ilaw ng poste ay pailaw-ilaw. Parang may gustong itago ang dilim. Walang tao. Tahimik. Habang umaandar, may nadaanan siyang babaeng nakaputi sa gilid ng kalsada. Wala siyang planong tumigil. Pero biglang nagbukas ang pinto ng kanyang taxi. Walang tao sa likod, pero bumigat ang likuran ng sasakyan. "Saan po tayo?" tanong niya, kahit walang sumagot. Biglang lumamig ang loob ng kotse. Nang tumingin siya sa rearview mirror, nakita niya ito. Isang babaeng maputla, duguan ng mata, at nakangiti. "Bakit mo ako iniwan?" bulong ng babae. Ngunit si Mang Ruben ay hindi makasagot. Natulala siya sa takot. Pinilit niyang magsalita, pero wala siyang boses na lumalabas. Naramdaman niyang bumigat ang dibdib niya, parang may nakadagan. At sa rearview mirror, unti-unting nawawala ang imahe ng babae. Biglang lumiwanag ang ilaw ng poste sa gilid ng kalsada. Para bang isang iglap lang, normal ulit ang lahat. Wala na ang babae. Wala na rin ang bigat sa likuran ng taxi. Ngunit sa kanyang hita, may naiwan. Isang piraso ng puting laso. Umuwi si Mang Ruben nang hindi umiimik. Sa bahay binuksan niya ang TV para maibsan ang kaba. Ngunit lumabas sa balita ang isang segment tungkol sa Balete Drive. 20 taon na ang nakalipas mula nang mawala si Clarita. At sa screen, nakita niya ang mukha ng babaeng sumakay sa kanyang taxi. Si Clarita, isang dalagang nawawala pa rin hanggang ngayon. Huling nakita sa Balete Drive, sakay ng puting kotse. Wala raw siyang kaaway, mabait na anak, tahimik na estudyante. Ngunit may isang larawang ipinakita sa TV na kinilabutan si Mang Ruben. Nakaputing bestida, may mahabang buhok at nakangiti. Kagaya ng nakita niya. Hindi na bumalik si Mang Ruben sa Balete Drive kahit kailan. Pinasa niya ang ruta sa ibang driver pero tahimik lang sa dahilan. Ngunit minsan, habang namimili sa palengke, may batang lumapit sa kanya. "Ikaw po ba si Tito Ruben?" tanong ng bata. Sabi po ni Ate Clarita, "Salamat sa pagsakay." Ilang araw matapos ang insidente, may bagong trooper na naitalaga sa ruta. Si Mang Lando, baguhan sa Maynila, ay walang kamalay-malay sa alamat. Ang sabi lang ng dispatcher, "Diretso ka lang. Huwag mong pansinin ang mga kwento." Ngunit sa unang gabi pa lang niya, may sumakay na babae sa gilid ng Balete Drive. Nakaputi, basang-basa ang buhok at hindi umiimik. "Saan po tayo?" tanong ni Mang Lando. Ngunit nanatiling tahimik ang babae, nakatingin lamang sa harapan. Dala ng ulan at dilim, hindi niya maaninag ang mukha nito. Tumango na lamang siya at nagsimulang magmaneho. Pero sa bawat ilaw na madaanan nila, nawawala ang refleksyon ng pasahero sa salamin. Nang makarating sa isang madilim na bahagi ng daan, biglang nagsalita ang babae. Dito lang, mahina at malamig ang boses. Paglingon niya, wala na ito sa likod. Ngunit ang pinto ay hindi man lang bumukas. At sa kanyang upuan, may naiwan, isa na namang puting laso. Kinabukasan, ibinalita ni Mang Lando sa mga kapwa driver ang nangyari. "Naumpisahan ka na rin pala,"
sabi ng isa. Huwag ka lang titingin sa mata niya. Bulong ng matandang trooper. Kapag nakita mong pulang-pula ang mata niya, wala ka nang ligtas. Ngunit si Mang Lando, hindi naniwala. Akala niya, guni-guni lang lahat. Sa mga sumunod na gabi, walang kakaibang nangyari. Hanggang sa isang gabi ng Biyernes, muling lumitaw ang babae. Sa parehong lugar, sa parehong oras, at sa parehong katahimikan. Ngunit ngayon, nang linggunin niya ito, nakatingin na ito sa kanya. At pulang-pula ang mga mata nito. Napahinto sa gitna ng daan si Mang Lando. Hindi niya maikilos ang kanyang katawan. Parang may humahawak sa kanya. Sumama ka sa akin, sabi ng babae. Sabay hawak sa kanyang balikat. Ngunit sa mismong sandaling iyon, may dumaan na motorsiklo na nagpatigil sa lahat. Nang muling tumingin si Lando, wala na ang babae. Tumakbo siya palabas ng sasakyan. Hindi na niya inintindi ang ulan. Humingi siya ng tulong, pero wala ni isang taong nakakita sa babae. Nang balikan niya ang taxi, bukas ang likurang pinto at nakasulat sa salamin gamit ang dugo, "Babalikan kita." Mula noon, hindi na siya bumalik sa Balete Drive. Sa terminal, usap-usapan na naman ang muling paglitaw ng babae. Marami na raw ang nakakita, iba-iba ang oras, pero laging iisa ang itsura. Nakaputi, mahaba ang buhok, at pulang-pula ang mga mata. Hindi nagpapakita sa kamera, pero lumalabas sa salamin. At laging may iniiwang puting laso. Isang bata raw ang nakakita sa kanya minsan, naglalakad mag-isa. Tinuro raw nito ang babae at sinabing, "Si Ate Clarita yon, naghahanap pa rin ng sasama." Nang tanungin kung paano niya ito kilala, sumagot ang bata, "Kaibigan ko po siya tuwing gabi, sa panaginip." Ngunit ang batang iyon, matagal nang patay. Muling nagsaliksik ang ilang mamamahayag tungkol sa alamat ni Clarita. Napag-alamang estudyante siya noon sa isang kilalang universidad. Nawawala matapos ang isang date na hindi niya kinauwi. Ayon sa mga tala, sumakay siya ng taxi pero hindi na nakita pang muli. At mula noon, taon-taon, may nawawalang driver tuwing gabi ng kanyang pagkamatay. Nakahanap ang media ng matandang babae na ina ni Clarita. Tumangging magsalita sa una pero napaiyak habang hawak ang lumang litrato ng anak. Hindi siya matahimik. Anya, may hindi siya nabigyang hustisya at muling binanggit ang pangalang halos burado na sa lumang police report. May sumundo raw sa kanya noon, isang lalaki, nakasuot ng uniforme. Ayon sa ulat, sundalo raw ito, pero walang kumpirmadong pangalan. Natagpuan ang kanyang bangkay isang linggo matapos mawala si Clarita. Nakabitin sa punong balete. Walang ulo. Simula noon, sinasabing may dalawang espiritu na ang ligaw sa lugar. Minsan, may saksi raw na nakakita ng babae at lalaki sa gitna ng kalsada. Magkahawak ang kamay pero hindi humahakbang. Nang ilawan ng flashlight, nawala ang babae at lumingon ang lalaki. Walang mukha, puro itim at parang may usok na lumalabas sa kanyang ulo. Nang sumigaw ang saksi, bigla siyang nawalan ng malay. Pagkagising niya, nasa emergency room siya. Ngunit ang pinakanakakakilabot, may laso sa kanyang bulsa. Puting laso na amoy sampagwita at nakasulat sa papel, "Salamat sa pagdaan." Mula noon, iniwasan na niya ang kahit anong kalsadang may balete. May isang paranormal investigator ang nagtangkang sumubok. Gamit ang mga kamera, EMF detector at voice recorder, pumasok siya sa lugar. Sa una, tahimik lang ang gabi. Ngunit habang binabaybay niya ang kalsada, namatay ang mga ilaw ng sasakyan at sa kanyang recording, may narinig siyang boses na humihingi ng tulong. "Tulungan mo ako. Bitbitin mo ang sakit." Paulit-ulit na mensahe na tila galing sa babae. Nang pakinggan sa slow motion, may ikalawang boses na bumubulong. Wala siyang kawala. Ipinapasa raw ng multo ang pighati sa sino mang tumitingin sa kanya.
Tumigil ang investigator sa paggalaw, nanginginig. Napansin niyang basa ang kanyang kamay at pagtingin niya, may dugo. Ngunit wala namang sugat sa katawan niya. Nang buksan niya ang dashboard camera, nakita niya ang sarili niyang tumatawa. Pero ang kanyang katawan, hindi gumagalaw sa video. Bigla siyang nawalan ng malay at nagising sa labas ng kanyang sasakyan. Wala na ang kagamitan at walang footage ang kanyang mga kamera. Ngunit nasa harap ng kanyang windshield, nakasulat sa singaw ng salamin, "Nakita mo na ako, nasa iyo na ako." At mula noon, hindi na siya muling nagsalita. Sa isang vlog, may grupo ng kabataan ang nagtangkang gumawa ng content sa Balete Drive. Hating gabi nilang sinimulan ng livestream, puro patawa at takutan lang sa simula. Ngunit sa kalagitnaan, bigla na lang nag-brownout sa buong feed. Isa lang ang narinig. Isang babae, umiiyak sa background. "Ayoko na. Ibalik niyo ako." Ang paulit-ulit na bulong. Nang balikan ng footage, nakita ng audience na may humahawak sa batok ng isang vlogger, pero wala iyon sa aktwal na video nila. Biglang bumagsak ang isa, nagsisigaw sa sakit ng ulo, at sa sumunod na araw, wala na siya sa Facebook, YouTube, kahit sa records ng eskwelahan. Para bang binura siya ng multo. Maraming haka-haka kung sino talaga si Clarita. Isa raw siyang birhen, ginahasa at pinatay ng sundalo. May ibang nagsasabing biktima siya ng fraternity initiation gone wrong. Pero iisa lang ang malinaw, hindi siya matahimik. At sinusumpa niya ang sino mang dumaan na hindi nag-aalay ng dasal. May mga matatandang nakatira malapit sa lugar ang gumagawa ng ritual tuwing buwan ng Nobyembre. Nag-aalay sila ng bulaklak, kandila at puting tela sa ilalim ng punong balete. Para sa kanya, para matahimik siya, wika ng isa. Ngunit minsan, kahit tapos na ang ritual, naririnig pa rin nila ang iyak. Lalo na tuwing ulan. Isang aling tindera ng Sampaguita ang nagsabi, "Bago ko pa mabenta ang bulaklak, nauubos na. Kahit wala akong customer." Isang gabi, nakita raw niya si Clarita sa gilid ng poste, nakatayot tahimik. Nang lapitan niya, walang muka ang babae, puro itim at dugo. Mula noon, hindi na siya lumalapit sa balete kahit kailan. May isa pang kwento mula sa security guard ng Karatig Gusali. Palaging may babae raw na dumadaan tuwing 3:00 AM. Hindi niya pinapansin hanggang sa isang gabi, kinatok siya sa guardhouse. Pagbukas niya, walang tao. Pero ang CCTV, ipinakita ang babaeng nakatitig sa kanya buong oras. Ang pinaka nakakakilabot daw ay nang mapasakamay ng isang mag-aaral ang lumang diary ni Clarita. Natagpuan sa isang lumang library archive, nakasilid sa maruming kahon. Doon niya nalaman ang huling mensahe ni Clarita. "Kung mabasa mo ito, ibig sabihin ay nakita mo na ako." At ang huling pahina, may dugo ang fingerprint. Mula nang mabasa niya ang diary, nagsimula siyang managinip ng madilim na kwarto. Laging may babae sa sulok, nakayuko, humihikbi. Sa panaginip niya, palapit ito ng palapit kada gabi. Hanggang sa isang araw, hindi na siya nagising. Ang natagpuan lang sa kanyang kama, isang puting laso. "Kung mapapadaan ka sa Balete Drive, huwag ka lang dumaan. Huminto ka, manalangin, mag-alay ng dasal, dahil kung hindi, baka ikaw na ang susunod." Dahil si Clarita hindi pa rin tapos at naghahanap pa rin siya ng masasakyan. Minsang gabi ng una, may batang paslit na nawawala sa kalye. Ayon sa mga residente, nakita siyang nakatayo malapit sa punong balete. Tila may kausap, pero walang ibang tao sa paligid. Nang lapitan ng ina, sumigaw ang bata, "Huwag mo siyang galawin." At pagtingin ng ina sa likod ng anak, may babaeng nakaputi sa dilim. Hindi alam ng bata ang kwento ng Balete Drive. Ngunit pag-uwi nila, iginuhit niya ang babaeng nakita. Walang mata, duguan ng bibig, at may hawak na laso. Si Clarita raw ang pangalan niya, wika ng bata, at gabi-gabi na siyang nagsasalita sa sarili sa kanyang silid.
Pinatingnan siya sa albularyo. May sumanib, sabi ng matanda. Habang dinadasalan, sumigaw ang bata sa boses ng babae. Huwag mo akong aalisin, kailangan kong matapos. Ngunit bigla na lang siyang natahimik at ngumiti ng malalim. Mula noon, tinaguri ang bata ni Clarita ang bata. Minsan daw ay nakikitang nagsusulat sa lumat-sirang papel. At ang sinusulat niya ay parehong diary entries ni Clarita. Wala siyang access sa diary, pero eksakto ang mga salita. Parang inaalala niya ang nakaraan. May nagpanukala na baka reincarnation siya ni Clarita. O baka sinasakyan siya ng multo tuwing gabi, kaya't dinala siya sa simbahan at binasbasan. Ngunit nang buhusan ng banal na tubig, nagsimulang sumigaw ang bata. At nabiyak ang isang lumang altar sa tabi nila. Pagkatapos ng insidente, nagkaroon ng sunod-sunod na bangungot ang buong pamilya. May gumuguhit daw ng pangalan nila sa salamin sa loob ng bahay. Tuwing hating gabi, naririnig nila ang katok sa bawat kwarto. Ngunit pagbukas nila, wala ni anino. Maliban sa isang puting laso sa sahig, may nagsasabing kailangan lang daw ipagdasal si Clarita na baka naghahanap lang siya ng hustisya. Pero may iba, naniniwalang sinapian na siya ng mas masahol pa. Na ang multong minsang naging biktima, ngayon naging halimaw. Dahil sobra na ang galit at gutom niya sa kaluluwa. Minsan, may driver na dumaan sa balete ng lasing. Umihi siya sa tabi ng puno, walang respeto, walang takot. Pagbalik niya sa kotse, may nakaupo sa likod, babae. Basa ang buhok, ngumiti. At sinakal siya. Kinabukasan, natagpo ang patay, nakangisi at may laso sa leeg. Hindi lang pala kwento ang Balete Drive. Isa itong babala, isa itong sumpa para sa mga mapaglaro, mapanlinlang o mapanghamak sa hindi nila nauunawaan. Dahil minsan, ang hinahanap mong katotohanan ay isang multong ayaw mo nang makita. Isang matandang manunulat ang nagtangkang isulat ang buong istorya ni Clarita. Lumipat siya malapit sa mismong kalsada upang personal na maranasan ang paligid. Sa mga unang araw, wala siyang naramdaman. Tahimik, normal. Ngunit sa ikatlong gabi, tila may humahaplos sa kanyang batok habang nagsusulat at may biglang dumugo ang kanyang daliri. Kahit hindi siya nasugatan, sa mga pahina ng kanyang kwaderno, may mga salita raw na hindi niya sinulat. Mga pangalang hindi niya kilala, petsa at salitang Latin. Sinubukan niyang sunugin ang kwaderno pero hindi ito nasusunog. Imbes ay narinig niya ang malakas na sigaw mula sa loob ng bahay. Hindi pa ako tapos. Napilitan siyang umalis sa lugar at iwan ang proyekto. Ngunit saan man siya lumipat, sinusundan siya ng iyak tuwing gabi. Sa kanyang huling panayam, sinabi niyang may multungang naninirahan sa balete. At minsan, hindi lang ito multo, kundi alaala ng kasalanan ng lipunan, mga biktimang kinalimutan. At ngayon ay naniningil. Isang barangay tanod ang nagbahagi ng kanyang karanasan habang nagroronda. May babae raw na humihingi ng tulong sa dulo ng kalsada. Nang lapitan niya, lumusot ito sa katawan niya, parang usok. Nawala ang kanyang ulirat sa loob ng 3 araw. At pagbalik niya, hindi na siya nagsasalita kahit kailan. Sa ospital, tinuturo raw niya ang pader at umiiyak. Nandoon siya, paulit-ulit niyang sinasabi, kahit wala namang tao. Isang gabi, kinunan ng nurse ng litrato ang kwarto. Sa larawan, may babaeng nakasilip mula sa kisame. Walang ulo, pero nakangiti ang leeg. Pinagpasa-pasahan ng media ang kwento. Ngunit ang orihinal na litrato ay biglang nabura sa lahat ng servers. Kahit ang mga backup, wala na raw. Ang naiwan lang ay isang screenshot na malabo at parang gumagalaw. Kaya't ang iba, naniniwalang hindi lang ito kwento, kundi babala. May magkasintahan na nagtangkang gumawa ng overnight challenge sa ilalim ng puno. Live stream ang plano nila. Puro katuwaan. Ngunit habang tumatagal ang gabi, lumalakas ang hangin kahit walang bagyo.
At sa likod ng frame, may babaeng dumaan ng hindi nila namalayan. Ang mga sumubaybay, isa-isang nawalan ng signal. Kinabukasan, wala nang balita sa kanila. Iniwan nilang bukas ang kanilang sasakyan. May cellphone sa loob, nagre-record pa rin. At ang huling narinig, tapos na ang laro. Kayo naman. Mula noon, isa-isa ring nawala ang mga viewers ng video. Balete Drive ay di na lamang kalsada, isa itong hangganan ng buhay at ng mga di matahimik na kaluluwa. At si Clarita, hindi na lang multo, isa na siyang alamat. Buhay sa bawat takot, sa bawat iyak, at sa bawat gabi ng ulan. Hanggang kailan mo siya kayang iwasan? Isang gabi, may grupo ng paranormal investigators ang bumisita sa lugar. May dala silang mga camera, spirit box, at EMF reader. Unang ilang minuto, puro katahimikan ang nakuha nila. Ngunit nang binuksan ang spirit box, may boses agad na sumagot. "Huwag niyo akong gambalain." Isa sa mga miyembro ay biglang nahimatay. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig ng sobrang lakas. Habang sinasanay siya, may nakita silang imahe sa thermal cam. Hugis babae, ngunit walang init. Malamig na malamig. Nasa tabi lang ng investigator na walang malay. Pinag-aralan ng grupo ang recording pagbalik nila sa studio. Ngunit sa audio file, may kakaibang tunog silang narinig. Isang lumang kanta, parang tugtuging 1950s. At sa dulo, may babae raw na nagsabi ng malinaw, "Ibalik niyo ang anak ko." May sumubok maghanap kung may nawawalang bata noon sa Balete. At lumabas sa mga tala ang isang kaso noong 1961. Isang batang babae, anak ng babaeng pinaniniwalaang si Clarita. Na walang parang bula, hindi na muling nakita. At mula noon, nagsimula ang mga aparisyon. Ayon sa kasaysayan, si Clarita ay hindi lang biktima ng karahasan. Buntis siya noon at tinangka niyang itakas ang anak mula sa sindikato. Ngunit nahuli siya at pinahirapan hanggang mamatay. Ang kanyang anak, pinaniniwala ang inilibing sa ilalim ng punong balete. Kaya't hanggang ngayon, doon siya nananatili. Tuwing gabi, may naririnig raw na iyak ng sanggol sa paligid ng puno. Isang babae ang sumisigaw, "Nasaan ang anak ko?" Ang sino mang sumagot ay nawawala kinabukasan. Para bang hinahanap ng multo ang kasagutan. At handa siyang kunin ang sino mang makialam. May isang vlogger na sinubukang hukayin ang ilalim ng balete. Live sa kanyang channel ang ginagawa niya, puno ng nanonood. Ngunit sa kalagitnaan ng pag-ukay, natigil siya. Nakatuklas siya ng buto ng bata. At sa camera, may kamay na humila sa kanya pababa. Nawalan ng signal ang stream. Kinabukasan, wala ang hukay. Parang walang nangyaring pag-ukay. Parang wala siyang dinaluhong ebidensya. Ngunit sa kanyang cellphone, naiwan ang isang mensahe. "Salamat." Pero di pa ito tapos. Lahat ng ito ay tila konektado. Ang kasaysayan, ang mga nawawala, ang misteryo. Si Clarita ay hindi lamang isang multo. Isa siyang ina, isang kaluluwang nauuhaw sa katarungan. At habang hindi natatagpuan ang buong katotohanan, mananatili siyang gumagala sa Balete Drive, naghihintay ng hustisya. Sa pagsaliksik ng mga eksperto, mas lumilinaw ang ugnayan ng bawat insidente. Ang Balete Drive ay tila hindi na lang simpleng daan. Isa na itong alaalang buhay ng kasalanan at kalupitan. Ang mga kwento ng kababalaghan ay mga tinig ng mga di matahimik, mga tinig na naghahanap ng makikinig. May isa pang testigo, isang matandang taxi driver. Minsan daw, may babaeng sumakay sa kanyang sasakyan. Tahimik ito, puting-puti ang suot at malamig ang balat. Nang lilingunin niya sa salamin, wala na ito. Pero ang upuan ay basa. Parang may umiyak. Naging takot at alamat ang mga kwentong ito. Ngunit para sa ilan, ito ay paalala. Paalala ng mga boses na nais sanang marinig. Mga kasalanang nais sanang itama, mga kaluluwang nais sanang ipaglaban. Sa bawat daang nilalakad sa Balete Drive,
Tila may matang nakamasid. Minsan sa gilid ng mata, may dumaraan na anino. Minsan, may maririnig na buntong hininga kahit nag-iisa ka. Ngunit lahat ito, may iisang dahilan. Si Clarita, naghahanap pa rin. Sa huling bahagi ng kalsada, may lumang bahay. Sarado na ito, ngunit minsan may ilaw sa ikalawang palapag. Ayon sa mga taga roon, doon raw siya huling nanirahan. Minsan, may nakikitang babae sa bintana. Nakatingin, nakangiti, pero wala raw ulo. Isang gabi, may batang paslit ang tumawid sa kalsada. Tinawag raw siya ng isang babae, pero wala namang tao. Nang tumakbo siya pa uwi, may mga yapak sa likod niya, malalalim at basa, kahit wala namang ulan. At sa paglingon niya, may babaeng nakasabit sa puno. Hindi lang ito takot, isa itong mensahe. Mensaheng nais isiwalat ang katotohanang kinalimutan, ang kasaysayang pilit tinatabunan ng semento at tahimik na gabi. Ngunit hindi matatahimik ang multo ng isang inang nawalan. At hindi matatahimik ang lupaing sinumpa ng kanyang hinagpis. Maraming bumabalik sa Balete Drive hindi para manakot, kundi makinig. Sa katahimikan, may kwentong sinasambit ang hangin. May pakiusap sa bawat iyak ng kaluluwa. Makinig ka. Hanapin mo ako. At kung sakaling mapadpad ka sa lugar na yon sa gabi, huwag kang maingay, huwag kang tumawa. Magpakumbaba at makiramay. Dahil baka marinig mo siya at baka ikaw ang susunod niyang kausapin. May isa pang bahagi ng kwento, ang batang anak ni Clarita. Ayon sa ilang dokumento, isa raw itong lalaki. Maaaring siya ang espiritong nagpapakita bilang bata sa kalsada. Maaaring siya ang gumagabay sa mga nawawala. Ngunit ni minsan, hindi siya nakita ng buo. Sa isang larawan, may batang lalaki sa background. Matingkad ang mata, maputla at parang lumulutang. Ngunit nang sinuri ang litrato, wala raw taong ganoon sa eksena. Ang batay parang multo na rin, multong naghahanap ng kanyang ina. Tuwing gabi ng bagong buwan, mas lumalakas ang presensya sa lugar. Ang mga ilaw sa kalsada ay patay-sindi. May mga taong biglang natutulala sa gitna ng daan at sa kanilang mga mata, may nakikita silang iba, mga alaala, mga anino, mga biktima. Isinaraman ng panahon ang maraming detalye ng kwento, hindi na maitatanggi ang bakas ng mga pangyayari. Ang Balete Drive ay naging tahanan ng mga di matahimik at si Clarita, ang kanilang ina, tagapagtanggol at tagapaghiganti, buhay sa bawat takot na iyong mararamdaman sa dilim. Kung sakaling makasalubong mo ang isang babaeng nakaputi at tila ba'y humihingi siya ng tulong, tanungin mo ang sarili mo, ikaw ba ang dapat niyang kausapin o ikaw na ba ang susunod? Dahil sa Balete Drive, walang nakasisiguro. Ang mga multo ay hindi palaging tahimik at ang mga kwento hindi palaging katang-isip. Minsan ang alamat ay paalala. At ang paalala ay panawagan. Hanggang ngayon, may mga bagong kwento pa ring lumalabas. Mga litrato, mga video, mga testigo. Ngunit isa lang ang hindi nagbabago. Ang takot na hatid ng kanyang presensya. Si Clarita, hindi pa rin tapos. Sa dilim ng gabi, sa katahimikan ng daan, makikita mo siya, minsan sa likod ng puno, minsan sa gilid ng iyong mata. Ngunit huwag kang lilingon, baka hindi na siya mawala. Ang kwento ni Clarita ay kwento ng isang ina, isang kaluluwang nawalan, iniwan at sinaktan. Ngunit sa kanyang pagkawala, naging simbolo siya ng hustisya. Isang multong nagpapaalala sa ating lahat na ang mga alaala hindi kailanman namamatay. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, hit muna ang subscribe button para updated ka sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat.